Ako po yung nagagalak sapagkat patuloy po na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon at alam ko po na meron pong patuloy na gagawin ang Diyos sa simbahang ito. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Praise God. Tiis-tiis lang po kayo sapagkat natapos na po yung ating last project. Yung ating pong last project ay pinakisamihan po natin yung templo ng Panginoon at biyaya po ng Lord ay natapos na po. At ang ating pong next project ay ito po ay ipa-air ko na po natin. Konting tiis na lang po sapagkat ang next project po natin ay ipa-air condition ng Panginoon ang kanyang templo. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Kaya po, sama-sama po tayo talagang maging tapat lang sa Panginoon, maglingkod lang ng tapat sa Panginoon, maging faithful lang sapagkat lahat po ng ating mga pinapangarap, lahat po ng ating goal sa ating pong pagsunod sa Panginoon ay yan po'y magkakaroon po ng katuparan. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon, minsan pa, praise God! Okay, muli po ay binabati ko po ang lahat po ng mga tatay ng bawat isang pamilya. Happy Father's Day sa inyo pong lahat, mga magigiting, masisipag at talagang mga tapat na mga tatay ng bawat isang pamilya sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Kaya po, mamaya po ay pagkatapos po nung aking pong pagsishare ng Word of God, ay ipagpipray po natin lahat po ng mga tatay ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Okay? Sige po, tayo po ay magsimula na po sa mensahe ng Panginoon. At bago po tayo dumako sa Word of God, ay atin muna pong i-declare yung Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Okay, sa umaga pong ito ay atin na pong i-concentrate ang ating pong mga puso, isip at pakinig sapagkat tayo po'y dadako na po sa isa po sa pinakamahalagang part ng gawain ng Panginoon, ang pagsamba ng Panginoon, ang paikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nung nakaraang Sunday po ay akin na pong tinalakay po itong topic na ito at atin pong natalakay yung part 1. Yung akin pong isi-share ngayon sa inyo yung part 2 po nung topic po nung nakaraang Sunday. Na ang topic po natin walang iba kundi the greatest Father. Sa lupa po from Old Testament up to New Testament, ay meron po tayong mga nakilala na mga greatest father sa lupa. Pero ang pinakadakilang ama ay walang iba kundi ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. At doon po sa Matthew chapter 7, verse 11, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kalabitin niyo po yung inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, napakabuti ng inyong ama. Lahat ng hinihingi mo ay maaaring ibigay ng Diyos. Napakaliwanag po na kung yung masasamang ama sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang ating amang nasa langit na hindi niya ibibigay ang lahat ng ating hinihingi sa Kanya. Amen. Kaya po, ganyan po kadakila ang ating Diyos Ama na makapangyarihan. Nung first part po nung ating pong topic nung last Sunday, ay isinyer ko po sa inyo yung the most obedient father. Walang iba kundi si Abraham. Si Abraham po ay tinutusan ng Diyos sa sumamba sa ibabaw ng bundok.
At ang hinihiling ng Diyos sa kanya na offering sa kanyang gagawing pagsamba sa ibabaw ng bundok, sa lupain ng Moriah, ay walang iba kundi yung kanyang kaisa-isang anak. Pero ito ay hindi niya ipinagdamot. Sumamba siya ng may kagalakan, may katapatan sa Diyos. Sa kabila ng hinihiling na handog, ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Isaac. And then, ang nais ko pong isunod sa inyo na dakilang ama sa lupa ay walang iba kundi si Noah. The most faithful father in this earth na nabuhay sa ibabaw ng mundo. Si Noah po ay namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Si Noah po ay namuhay ng malinis at tapat sa harap ng Diyos. Kasama yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. Pababasa po natin doon sa Genesis chapter 6 na nagsisi ang Diyos kung bakit pa niya nilikha ang mga tao. Sapagkat ang tao po, that time, in the book of Genesis chapter 6, ay sobrang nagpakasama. Sobrang nagpakaligaw. Naging walang panahon sa Diyos. Naging makasarili. Naging makalaman. Wala na pong ibinigay na time sa Diyos. Kaya ang Diyos po ay nagalit. Nasabi po niyang pinagsisisihan kong nilikha ko pa ang mga tao. Wala pong panahon ng mga tao para sambahin ang Diyos. Wala pong panahon ng mga tao para ibalik ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Lubusan pong kinalimutan at tinalikuran ng mga tao ang Diyos, maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Kaya ang sabi ng Diyos kay Noah, Noah, sobrang nagpakasama ang mga tao na akin nilikha. Gugunawin ko ang mundong ito sa pamamagitan ng napakalaking baha. Gusto kong lipunin ang lahat ng taong nabubuhay sa panahong ito, sapagkat ang mga taong ito ay sobrang nagpakasama. Ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng arko, 3 palapag. At sa iyong arkong gagawin, lagyan mo ito ng mga bintana at pintuan sa mga gilid. Pahiran mo ito ng alkitran, loob at labas. Itong arkong ito gawin mo sa pamamagitan ng isang kahoy na sipres. At dahil sa arkong gagawin mo na yan, ikaw at ang iyong mga anak at manugang asawa, diyan kayo sasakay. Sapagkat palulubugin ko ang buong daigdig upang lipunin ang mga tao sa ibabaw ng mundo, sapagkat sila'y sobrang nagpakasama. Yan po'y matatagpuan po natin sa book of Genesis chapter 6. Pag binasa po natin ang Biblia, nandyan po ang history. Para hindi maubos ang mga lahi ng mga hayop na gumagapang lumilipad, iba't ibang uri ng hayop, ikaw ay humuli ng mga hayop na mag-asa-asawa upang iti muli na lumaganap pag nalipol na ang lahat ng uri ng mga may buhay sa ibabaw ng mundo. Makikita po natin ang Diyos ay nagagalit from Old Testament kapag ang mga tao ay walang panahon sa Kanya. Kapag ang mga tao ay sumasamba sa mga bagay na nilikha lang, ginawa lang, hindi ang Diyos na lumikha ang sinasamba. Pag binasa po natin ang history from Genesis up to Revelation, lagi pong nagagalit ang Diyos kapag ang mga taong kanyang nilikha
ay nawawalan ng panahon para sa papurihan, pasalamatan, parangalan, purihin at sambahin. At dito nga po'y dumating sa point na sa sobrang galit ng Diyos sa Book of Genesis ay kanyang gugunawin ang daigdig. Gusto niyang linisin. At ang ititira lang po niya ay walang iba kundi si Noah na natitirang namumuhay ng kalugod-lugod sa kanya. Na patuloy na nagpaparangal, naglilingkod, nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. Iyo pong batiin ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, congratulations. Kaliwat kanan, sabihin niyo po, kapatid, congratulations. Bakit po? Sapagkat kung bakit tayo narito ngayon sa lugar na ito, atin pong iniwanan ang lahat ng ating gawaing bahay. Atin pong isinara ang ating pong mga hanap buhay. Atin pong ikinancel lahat ng ating mga appointment or invitation. Bakit? Sapagkat mas inuna nating pumunta sa lugar na ito para ibalik ang papurit pasalamat para sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa sinasabi ko po sa inyo, kaya sobrang nagalit ang Diyos, wala na pong sumasamba sa Kanya that time. Ang lahat ay namumuhay na sa kalayawan. Ang lahat ay nakapokus na po sa mga kasiyahan pang sarili. Hindi na po kasiyahan para sa Diyos. Ang lahat ay namumuhay na po sa kasamaan. Kaya sabi ng Diyos, suko na sa langit ang kasamaan ng mga taong nilikha ko. Gusto ko na sila ngayong linisin. Lipunin sapagkat sila'y sobrang nagpakasama. Kaya ang instruction po ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko. Sapagkat yung arkong iyan ang magliligtas sa iyo. 10 ng iyong sambahayan, pamilya, kasama ang mga iba't ibang uri ng hayop na iyong lilipunin, iipunin para manatili ang mga lahi nila. At pagkatapos niyan, sumakay kayong lahat sa arkong ipinapagawa ko sa iyo na 3 palapag, na 75 talampakan ng haba, 45 talampakan ng taas, 3 palapag. Mag-imba ka ng mga pagkain ng lahat ng mga hayop na iyong titipunin, mag-asa-asawa. Pati ang mga pagkain nyo, sapagkat sa panahon na palulubugin ko ang buong daigdig para hindi kayo mamatay sa gutom. Ito po ang instruction ng Diyos sa panahon ni Noah. At nung dumating po ang time na ibabagsak na po ng Diyos ang kanyang galit sa buong sanlibutan para lipunin ang mga taong nabubuhay kasama ang mga iba't ibang uri ng hayop. Pinasakay ng Diyos si Noah sa arko na kanyang ginawa na sobrang napakamasunurin. Hindi po biro yung kanyang arkong ginawa. Napakahirap po nung kanyang ginawa na pagsunod sa Diyos. Hindi po madali yon. Hindi rin po madali na umuli ng iba't ibang uri ng hayop na maiilap, gumagapang, lumilipad, na mag-asa-asawa. At lahat ng mga uri ng pagkain ay iyong iimbak. Hindi po madali yon. Kaya nga po siya po yung pinaka tapat
na masunuring Ama na ating pong mababasa mula po sa Biblia. Napakatapat, napakamasunurin ni Noah. Lahat ng iniutos ng Diyos, all instruction ng Diyos sa kanya, ay kanya pong sinunod lahat. Walang labis, walang kulang. Lahat eksakto kung ano ang mandato ng Diyos, ginawa ni Noah. Kaya po, sa ating pong kapanahunan, kung ganito po ang ating mararanasan na utos ng Diyos, ito po kaya ay magampanan natin. Kung tayo po ang uutusan ng Diyos sa ganitong utos, magawa po kaya natin to. Baka hindi pa po tayo nagsisimula o hindi pa po nangangalahati sa mga iniutos ng Diyos. Baka po maaari ang ilan po sa atin ay nagko-complain na. Kaya makikita po natin, the most faithful father in earth ay walang iba kundi si Noah. Sumunod po siya kahit hindi pa po niya nakikita ang baha na sinasabi ng Diyos. Wala pa pong baha nun. Ni minsan po hindi nakaranas ng baha si Noah sa panahon niya. Sapagkat ang mundo po nun ay napakaganda. Kahit hindi pa po niya nararanasan na makaranas po ng ulan na walang lubay, ay naniwala po siya sa sinasabi ng Diyos sapagkat siya nga po ay napaka-masunurin. Kaya po tinapos po niya kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Tinipon niya ang iba't ibang uri ng mag-asa-asawang hayop na lumilipad, gumagapang, maiilap, maaamo. Lahat po yun ay kanya pong tinipon na mag-asa-asawa para po hindi po maputol ang lahi matapos papatayin lahat ng Diyos ang iba't ibang uri ng may buhay kasama ang mga tao. At nung dumating na po yung parusa ng Diyos, siya po'y inutusan na sumakay sa arko, kasama ang kanyang 3 anak, 3 manugang, at silang mag-asawa. 8 tao lang po ang natirang tao sa panahon na yon. 8 tao lang. Sapagkat lahat ay nilipol ng Diyos, sapagkat nagalit ang Diyos. Bakit? Uulitin ko po. Dahil ang mga tao'y nawala na po ng panahon para papurihan, parangalan, pasalamatan, sambahin ang Diyos. Nagpabukal ang Diyos ng tubig sa lahat ng bukal ibinukas ng Diyos. Lahat ng bukal sa lupa ibinukas ng Diyos. At nagpaulan po siya ng 150 days. Walang hinto. 150 days consistent umuulan. Bumuhos ang ulan. Ibinukas ng Diyos ang lahat ng pintuan ng langit para ibuhos ang tubig. Ano ang nangyari? Dahil walang lubay, ang daloy ng tubig, ang buhos ng ulan, ang labas ng tubig sa mga bukal, 150 days na umuulan, walang hinto, walang lubay, yung pinakamataas na bundok sa buong mundo, pinakamataas na bundok sa panahong iyon, lumagpas ang tubig ng 25 talampakan. Kaya walang mabubuhay kahit isang uri, kahit ibon, hayop na lumilipad. Sapagkat yung pinakamataas sa bundok, inilagpas ng Diyos yung tubig ng 25 talampakan. Kaya lahat ng nilalang sa panahon ni Noah ay namatay. Dahil sumunod si Noah. Dahil naging kalugod-lugod si Noah. Nanatili siya na talagang siya na lang tangi. Kasama ang kanyang pamilya talagang nagbibigay ng panahon para parangalan, para papurihan, para pasalamatan, para sambahin, para alayan ng mga bagay na makapagpapangiti sa Diyos. Naghahandog sila. Kinalugdan siya ng Diyos. Kaya hindi siya
kinalimutan ng Diyos that time. At eto na po. Matapos po mamatay ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Lahat ng ibon na lumilipad, hayop. Pinahupa ng Diyos unti-unti ang tubig sa buong mundo. At nung humupa na po ang tubig, sumadsad po sa bundok ng Ararat ang arkong ginawa po ni Noah. At yung pong Mount Ararat na yon, ayon po sa mga Bible scholar, yung po ay matatagpuan. Nakalimutan ko yung bansang iyon. I-remind niyo ako kung naalala niyo po. Turkey, tama. Yung pong Mount Ararat na yon ay matatagpuan po sa bansang Turkey. Doon po sumadsad yung arko na yon. At yun po mismo ay natagpuan po yung mga part po nung arko na yon sa mga nagre-research po kung talagang tunay ba talagang yung kwento na inaganap. Nakuha po talaga yon yung mga part po ng mga kahoy na yon na cypress doon po sa bundok ng Turkey na yon, sa Mount Ararat. Kaya po, hindi nagsisinungaling ang banal na kasulatan. At nung humapa na po yung tubig, sabi po ng Diyos, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nagsisi po ang Diyos. Hindi ko na uling gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Habang panahon na ang daigdig na ito mag-aani, magtatanim, hindi naluluban. Sapagkat hindi na uli mauulit na ang buong sangkatauhan ay aking lilipunin sa pamamagitan ng baha. Kaya mga kapatid, yun po'y sinabi ng Diyos sa Book of Genesis. Pero ang nakalulungkot, ang sinasabi po ng Biblia sa huling panahon, sa Book of Revelation, makinig po kayo mabuti. Sa Book of Revelation, chapter 16, magkakaroon ng napakalakas na lindol na hindi pa nararanasan ng buong sangkatauhan. Lindol na napakalakas. At yung lindol na napakalakas na ito ang magpapabiyak sa mga lupa, mga lungsod, mga kaharian. At lahat ng atin nakikita ng mga structure worldwide na napakaganda, napakataas. Yung lindol na napakataas na yun na magaganap sa huling panahon ang magpapabulusok, papailalim sa lahat ng itinayo, ipinagmalaki, ipinagyabang ng bawat isang taong nawalan ng panahon sa Diyos. Yung po ang magtatapos ng lahat ng pinagpokosan, pinagpagalan ng mga tao sa ibabaw ng daigdig. Dahil sa kanilang pagpupursigi, pagpapakasakit, na lahat yun ay kanilang naipundar. Pero ang masakit, nawalan sila ng panahon sa Diyos. Hindi na po tubig ang gugunaw sa daigdig na ito sa ating kapanahunan. Isang napakalakas na lindol na hindi pa nararanasan ng buong sangkatauhan.
Kaya mga kapatid, yan po'y mababasa po natin sa Book of Revelation chapter 16. Yan po yung isang huling hatol ng Diyos sa buong sangkatauhan sa huling panahon. Dahil diyan ibubuhos ng Diyos ang kanyang napakahabang pananahimik. Hinayaan niyang magpakasama ang mga tao sa ating kapanahunan. Hinayaan niya ang mga tao kahit mga mananampalataya na ay tuluyang nakalimot at tinalikuran ang Diyos na nawalang panahon sa Diyos. Sa huling panahon, hahanapin ang tao ang kamatayan pero hindi masusumpungan. Sa huling panahon, hahanapin ng tao ang kaligtasan pero hindi matatagpuan. Bakit? Sapagkat yun ay panahon na po ng paghatol at pagpaparusa ng Diyos. Mga kapatid, ito pong kwento ni Noah na isang dakilang ama, tatay, ay isa pong mapakatinding inspirasyon sa ating pong kapanahunan. Dahil sa kasamaan ng sangkatauhan, siya lang po ang tanging kinalugdan ng Diyos kasama ang kanyang mga anak, mga manugang at ang kanyang asawa. Kaya sila ay hindi napasama sa unang paggunaw ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 22? At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Lahat iniutos ng Diyos sa kanya ay kanyang ginawa. Wala po siyang hindi ginawa. Lahat ng mandato at instruction ng Diyos sa kanyang kapanahunan, lahat yon ay sinunod niya ng tama. Kapatid, sa ating panahon, ano po yung mga utos ng Diyos na magpahangga ngayon? Madalas po ay nagkukulang po tayo. Evaluate po natin yung ating mga sarili. I-check po natin yung ating mga puso at isipan. Baka po magpahangga ngayon, bilang mga anak ng Diyos, meron pa po tayo mga utos ng Diyos na alam po natin, pero patuloy po nating ini-ignore, binabaliwala. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa bawat isang anak niya na nanatiling tapat na sumusunod sa Kanya. Church, nasa end times na po tayo. Ang mundo po ay pasama na po ng pasama. Makikita po natin na wala na po tayong makita na maganda, mabalitaan na maganda. Even po ang ating po mga leader sa ating bansa, sila po ay nagsisiraan, nagpupukol ng mga maruruming mga paratang. Hindi na po natin maintindihan, hindi na po natin malaman kung sino po ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling sa kanila. Sapagkat ito po ay bunga na po ng mundong pasama ng pasama. Pero wag po tayong papayag na yung kasamaan at karumihan ng mundo, tayo po ay matalsikan at mahawahan. Sapagkat panatilihin po natin sa ating mga buhay na kahit po ang mundong ito'y pasama ng pasama, pero ang bawat isa po sa atin kailangan mananatiling nabubuhay ng merong katapatan, merong kalinisan, at merong tapat na pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung papaanong ang mundo sa panahon ni Noah, ang buong daigdig ay palubog ng palubog. Pero si Noah na tapat na sumusunod sa Diyos at kinalulugdan ng Diyos, habang ang mundi palubog ng palubog, pero si Noah at ang kanyang mga anak at manugang asawa ay pataas ng pataas. Sapagkat sila ay nakasakay sa arko na pinagawa ng Diyos. Mga kapatid,
Meron tayong arko sa ating kapanahunan. Walang iba yon kundi ang bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon, tinanggap at pinaglilingkuran, sinasamba, kinilala na bilang tagapagligtas at ating Hari at Panginoon. Mga kapatid, I challenge to all of you, manatili po tayo na patuloy na manatiling tapat kahit ang mundo'y pasama ng pasama. Kahit ang mundo'y wala na po tayo halos makita na maganda. Pero habang tayo'y nasa kamay ng Panginoon at tapat na sumusunod ng tapat sa Panginoon, mananatili tayong malinis sa mata ng ating Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat meron tayong Diyos na nakilala. Meron tayong Diyos na pinararangalan, pinaglilingkuran, sinasamba, pinapupurihan, inaalayan na anumang bagay na meron tayo na ipinagkatiwala niya ay ating ino-offer sa Kanya sapagkat ito ang kalugod-lugod sa harap ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ginawa ni Noah? Nung siya po ay lumabas na po ng arko, pag binasa niyo po ang Genesis chapter 6, ang kauna-unahan pong ginawa ni Noah, paglabas po niya ng arko at humupa na po ang baha, siya po ay gumawa ng dambana para sa Diyos. At yung dambanang iyon ay simbolo po ng pagsamba, pag-o-offering, pagpaparangal, pagpapasalamat sa Diyos. Yun ang kauna-unahang ginawa ni Noah. Dambana para alayan ng mga handog at offering at para patuloy na pasalamatan, sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ang dambana pong literal sa ating kapanahunan ay ito pong lugar na pinupuntahan natin. Ang dambana pong espiritual sa harap ng Diyos ay yung patuloy na siya po ay ating pong kino-communicate through worship, through prayer. Ito po ang spiritual na dambana or spiritual altar. Yung patuloy po nating pagpaparangal, pagpupurit, pagsamba sa Diyos. Pero ang dambanang literal ay walang iba kundi ang lugar na ito, na kung saan sama-sama natin po siyang pinaparangalan, pinasasalamatan, sinasamba sa lugar na ito. Kaya mga kapatid, manatili po tayo sa dalawang uri ng dambana na patuloy na pinapahalagahan kahit ano nagaganap at nangyayari sa buong kapaligiran. Pero yung ating patuloy na pagpapahalaga sa spiritual altar and physical altar ay mananatili sa harap ng Diyos. Sapagkat ito ang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. And last point, the most faithful Father, walang iba kundi ang ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya yung pinakatapat na Ama. Walang iba kundi ang ating Ama na nasa langit. Ang tao, kapag wala ka ng nagawang tama at mabuti sa Kanya, ang ibabalik sa iyo, pangit na. Ganyan po ang nature ng tao. Ang tao habang may mabuti kang ginagawa sa Kanya, gagantihan ka ng mabuti. Pero minsan masakit. Kahit mabuti ang ginawa mo sa Kanya, pangit ang gagawin sa iyo.
sapagkat yan ang nature ng tao. Pero ibahin po natin ang Diyos. Ang Diyos po, ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kahit tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala, pero ang Diyos patuloy po na may ginagawang mabuti para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. He is the most loving Father. Napakamapagmahal na Ama sa langit. Wala nang iba kundi siya. Sapagkat sa kabila na hindi natin siya inibig, binigyan ng panahon at oras, sa kabila na nagkulang tayo, nagkasala tayo, nagkamali tayo, lumihis tayo sa mga panahon na wala pa po tayong tamang relasyon sa Kanya. Until now, may mga pagkakataon na tayo nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, pero still, ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy niyang ipinararamdam, ipinararanas sa bawat isa sa atin. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, alam niyo na po ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama. Sa buong sanlibutan, tayo pong lahat yun. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ. Hinayaan niyang mamatay sa krus na walang kaparis, walang katulad. Upang ang sinumang mananampalataya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang context ng John 3:16? The greatest love of our Father in heaven. Ang walang katulad, walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Paano pong pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating lahat? Sa pamamagitan ng kanyang ibinigay na kaisa-isang anak. So it means, ang pag-ibig po pala, ang tunay pong manifestation ng greatest love ay mapapatunayan lang po sa pamamagitan ng pagbibigay. Pinatunayan po yon ng ating Ama na nasa langit. At yung kanyang ibinigay, walang katapat na halaga. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong uring halaga, ginto, kayamanan sa ibabaw ng mundo. Bakit? Sapagkat ang kanyang ibinigay sa ating lahat, walang iba kundi ang buhay ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Pikit mata, tiniis ng Ama na parusahan, mamatay sa isang kamatayang walang kaparis ang kanyang bugtong na anak na pinakamamahal para sa ating kaligtasan, para hindi tayo mapahamak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sapagkat ang sabi, ang sinumang mananampalataya, tatanggap kay Jesus Christ ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung ang Diyos Ama ay nairegalo niya, naipagkaloob niya ang kanyang pinakamamahal na anak sa atin, kahit wala pa tayong ginagawang mabuti, kahit hindi pa natin siya pinasinasamba, pinasasalamatan, pinaglilingkuran, kahit wala pa tayong ino-offer sa Kanya, sapagkat noong mga panahon
na tayo po'y wala pa sa Panginoon, namumuhay lahat tayo sa karumihan, sa kasalanan, sa kalikuan, lahat tayo namuhay ng lihis at talikod sa Diyos. Pero sa panahong iyon, lahat tayo ay minahal ng Diyos sa pamamagitan ng isang kaniyang ibinigay sa atin na walang katulad, walang katumbas ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, kung sinasabi nating iniibig natin ang Diyos, minamahal natin ang Diyos, sapagkat naranasan natin ang kanyang kabutihan, naranasan natin ang kanyang pagliligtas, naranasan natin ang kanyang gabay at pangunguna sa ating lahat. Ano naman ang pwede nating ibigay sa Diyos bilang patunay na mahal natin siya? Buhay mo, oras mo, talento mo, kabuhayan mo, kayamanan mo, hindi yan lahat makasasapat, makatutumbas sa ibinigay niya para sa atin. Walang iba yung kanyang anak. Kaya kapatid, kung mismong yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay darating isang araw na ipagdadamot natin, paano nating mapapatunayan na talagang wagas ang ating pagpapasalamat, pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Kung yung mga bagay lang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dumarating isang araw na ipinaghihinayangan natin, ipinagdadamot natin, hindi natin maipagkaloob sa Kanya, maibalik sa Kanya bilang handog, bilang pasalamat na Lord, ito yung buhay ko. Lord, ito yung talento ko. Lord, ito yung husay ko, yung galing ko. Gagamitin ko para kita papurihan, parangalan at paglingkuran at sundin. Lord, ito ang kayamanan ko na ipinagkatiwala mo. Ino-offer ko sa iyo para maluwalhati ka at maparangalan ka. Kapatid, tadtarin man ng pinong-pino ang ating katawan, laman at buto, hindi po kayang ipantapat bilang kabayaran sa ginawang pagmamahal at sakripisyo ng Ama sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. But praise God, kaya po tayo ngayon naririto. Kaya po ngayon tayo ay nagbigay ng panahon at oras ay isang indikasyon na tinatanaw po nating napakalaking pasasalamat ang ginawa ng Ama sa atin, ang ginawang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya mula noon until now, nananatili tayo na nagbabalik ng papuri, parangal, paglilingkod, oras, panahon o anumang meron tayo bilang pasasalamat sa napakadakilang pag-ibig na ginawa ng Diyos Ama sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Hallelujah! Kapatid, sa ganitong bagay lang po natin maibabalik ang papuri, ang pasalamat. Without complaint, without murmuring. Kapatid, anumang bagay na sinasacrifice natin, pagod, hirap, sakripisyo, anumang bagay na ipinagkakatiwala natin, ibinabalik natin, ino-offering natin sa Ama, ay hindi natin pwedeng isumbat, ipagmalaki lahat ito sapagkat ang unang nagsakripisyo, ang unang nagpakasakit, ang unang namatay sa krus, ang unang nagbigay ng buhay, walang iba kundi si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Kaya mga kapatid, the most loving Father, walang iba kundi ang ating Diyos sa sinasamba, pinapupurihan, pinaglilingkuran. Worth it, kapatid. Worth it ang Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo,
habang tumitibok ang puso mo, habang merong kang hininga, habang merong kang lakas, kapatid, gamitin nating lahat iyan para patuloy na parangalan, papurihan, ipadama ang papurit pasalamat sa Diyos Ama na nagmahal, umibig sa atin ng lubos. Hallelujah. Praise God.